So ayun, welcome sa aking vlog mga sir. So ngayon, bali yung video nito is yung karugtong ng video patungkol sa sprocket combination explain part 2. So hindi na natin natapos doon kasi medyo mahaba yung video natin. So mahirap din mag-edit at mag-upload kapag sobrang haba ng video or ng oras. So bali ginawa ko, hinati ko sa dalawang part, bali magiging part 3 na din to. So dito sa video na to, ang pag-uusapan natin is yung tungkol doon sa mga sprocket combination na ipinakita ko. Ano ba yung maging epekto niya sa speed at saka oras, kasi bawat sprocket combination nagbabago yung speed at nagbabago yung time. Ibig sabihin time lapse niya, ganyan. So yun, so ngayon ito yung pag-uusapan natin. So bago natin yan simulan mga sir, mga lods, mga paps, so kung bago ka pa lang sa aking channel, so please subscribe, i-click mo na din yung notification bell sa tabi niya, nang sa ganun maging update ka sa mga video na i-upload pa natin patungkol sa mga motorsiklo o mga kaalaman patungkol sa ating mga motor. At i-like and share mo na din yung video natin at mag-comment ka din dyan sa comment section sa baba kung may mga gusto kang itanong or may gusto kang mga ipa-tutorial. So please comment dyan sa baba. So wag natin patagalin, simulan na natin. So ayun nga mga sir, mga lods. So kung gusto nyong maintindihan yung video na to, so kailangan mapanood nyo yung video natin sa part 2 nang sa ganun maintindihan nyo yung gusto kong explain dito sa video na to. Kasi dito ang i-explain lang natin is magiging epekto ng bawat sprocket combination sa lakas at oras ng takbo ng motor. So unahin natin. So ito nakikita nyo, may sinulat tayo dyan. So itong F is front engine sprocket yan. Then ito yung rear sprocket sa likod. Then ratio niya, bawat engine sprocket or sprocket combination may ratio yan. Yung ratio, ito yung bawat ikot ng engine sprocket sa harap bago niya may ikot yung buong sprocket sa likod. Yan yung mga ratio niya. Then speed at saka yung time. So sana panoorin nyo to mula simula hanggang sa dulo, nang sa ganun magkaroon ka ng ideya kung ano ba yung magandang sprocket na ilalagay sa motor ninyo. So itong video na to paps, yung mga previous na video kapag ko sa sprocket combination, yung tinutukoy ko dito is yung mga stock lang na motor. Kung yung pag-uusapan naman natin yung mga semi-loaded or yung loaded na motor, so mag-iiba yung sprocket na gagamitin natin. So nakadepende yung loaded o yung sprocket natin sa load ng ating motor. So itong mga combination na ginamit ko, ito ay yung motor ko is stock lang talaga. Kung meron man hindi stock, yung carburetor lang, napalitan ko na ng 30mm. At yung CDI, kinonvert ko into 4-pin CDI ng battery operated ng XR125, yun lang. Pero after doon wala akong ginawa, pinalitan sa makina or mga kung anong gamit, stock lahat. So ayun. So simulan natin dito mga sir, mga lods. 1538. So yung 1438, sorry. Yung 1438 na sprocket combination, so yung ratio niyan is 2.71. So yung ginawa ko dito, naglagay ako ng example lang po yan, kasi bawat motor natin hindi pare-pareho yung takbo, magkakaiba yung takbo ng bawat motor natin. So yung ginawa ko ng example lang sa kanong maintindihan nyo kung ano yung epekto ng takbo ng motor sa bawat sprocket combination at ano yung epekto ng oras sa bawat sprocket combination. So tulad ng nakikita nyo sa sprocket combination na 1438, halimbawa yung top speed ng motor mo is 100 km/h.
So yan na yung sasagad niya. Yan na yung pinaka-pull niya. Yan na talaga yung todo ng motor mo kapag naka-sprocket combination ka na 1438. So kapag yan na yung lakas ng motor mo, 100 km per hour. Pero kahit ganyan na yung lakas niya, yung lakas na 100 km per hour is kaya niyang kunin sa loob ng 15 segundo lamang, 15 seconds. So pwede na yan. Kasi kung yung halimbawa, kung mahilig ka sa race, so kung yung race nyo is 2 km per 200 meter lang, 200 meter lang, so di ka mamamblema dyan kasi madali mong maabot yung takbo na to sa loob lang lamang ng 15 seconds. So maganda to sa mga race na maiikli lamang, mga 100 km, 100 meter, 200 meter, ganyan, 3, 400. So maganda itong gamitin yung mga ganitong sprocket combination kasi sa maikling oras lamang maabot mo na yung top speed ng motor mo, pero hindi na yan siya lalampas dyan. Hindi na siya lalampas dyan. Yan yung pinakasagad niya. So yan, example ko lang mga sir, yung 100 km per hour. Kasi baka may motor naman, yung ganitong sprocket combination niya is 100, 120, 130, ganyan. So yung nilagay ko dito, example lang. So 100 km per hour, yan lang yung tinakbo ng motor mo, pero maaabot mo siya sa loob lamang ng 15 seconds. So dito naman sa pangalawa, yung 1437. So yung 1437 mga sir, mga loads, yung ratio yan is 2.64. Bale, mas maliit ng konti kesa sa 1438. So yung ganitong sprocket combination ay tumatakbo siya ng 105 km per hour. Example ko lang din yan. 100 km per hour. Nakukuha niya yan sa loob lamang ng 15 seconds. So pag tumakbo ka na sa loob ng 15 seconds, kung makikita mo, abot mo na itong 105 km per hour. So ito yung pinakasagad mo. So ibig sabihin, yung sprocket combination ng 1438 at 1437, kung pagbabasyan yung speed, mas malakas ng konti yung 1437. Mas malakas ng konti kasi pareho lang yung seconds nila. So nagkaiba lang sa speed. So yun. So ibig sabihin, kung gusto mo ng konting lakas, tapos sa maikling oras lamang, so pwede mo yung gamitin yung 1437. Tapos sunod naman mga paps, kapag gumamit ka ng 1436, mas maliit yan konti sa 1437. So ang tendency niyan, halimbawa, tatakbo yung motor mo ng 110, tumakbo yung motor mo ng 110. Kaso ang problema lamang, sa loob ng 20 seconds. Sa loob ng 20 seconds sa kanya, maaabot yung pinaka top speed mo na 110. So kung ganyan yung gusto mo, so kung ganito yung gagamit ng sprocket, siguraduhin mo na yung mga race na sasalihan mo o yung kung makikipag-race ka, dapat yung mahaba yung daan, halimbawa 400 km, 400 meters or 500 meters, ganyan. So yun, pwede mo na yun. Pwede mo itong gamitin kasi magta-top speed siya ng 110, halimbawa lang sa loob ng 20 seconds. So ito mga sir, mga lods, papaintindi ko siya ng maayos. Ito ay example ko lang. So hindi ito yung exact time. Ito para lang maintindihan nyo yung bawat epekto sa speed at time. Minsan lalakas yung motor natin, magta-top speed siya ng malakas pero matagal yung oras. Minsan mabilis yung oras pero yung top speed niya hindi na nadadagdagan. So intindihan nyo maayos mga sir. So sunod naman yung 1435. So sa 1435 mas maliit ng konti kaysa sa 1436. So itong sprocket combination ay tumatakbo ng halimbawa 115 km per hour. So 115 km per hour sa loob lamang ng 20 seconds. So ito mga sir, mga lods, pwede na to kung gusto mo talaga ng rat-ratan. Halimbawa mahaba din naman yung mga daan, highway naman mahaba. So pwede na to mga sir, mga lods. Kung gusto mo may hatak tapos may speed, so itong kombinasyon pwede na. Kaya lang maaabot mo yung speed na to sa loob ng 20 seconds. So wala na yung problema mga sir. So kayo na bahala kung gusto nyo. Basta yan, in-explain ko sa inyo maayos. Tumatakbo yung motor nyo na 115, top speed na yan, pero aabutan siya ng 20 seconds sa kanya, maabot yung 115 km per hour na yan. So yan. So sunod naman mga sir, yan sa sunod naman mga sir is yung 1434. So yung 1434,
Yung ratio nan is 2.42. Mas mababa ng konti kaysa sa 1435. So yung ratio niyan, sir, may tendency, yung ganitong sprocket combination is malakas siya. Malakas yung top speed niyan, yung dulo niyan. Malakas yung dulo niya. So kung malakas yung dulo niya, kasi yung mga ganitong sprocket combination, high speed yan. So sa dulo siya bumabawi. Kung sa starting, medyo malamya siya. Pero pag dumulo, sobrang lakas naman. So halimbawa, tumakbo siya ng 120 km per hour. Tumakbo siya ng 120, pero aabutan siya ng 25 seconds. So kailangan to ng mahabang daan. So kailangan to ng 6, 8, ganyan, 7, 800 or to 1 km. Kung gusto mong gamitin ganitong kombinasyon, kung gusto mong makuha yung top speed nito, kailangan ng mahabang daan. Tapos mahaba din yung malalaan mong oras para maabot mo yung takbo na to. So yan mga sir, mga lods, intindihin yung video ko . Tapos sunod naman, dito naman sa kombinasyon na to. So tapos na tayo sa 14, dito naman tayo sa 15. Ibig sabihin na oversize yan, 15. So 1538, 2.53. Mas malaki ng konti sa 1435, mas maliit naman ng konti kaysa sa 1436. So yung ganitong sprocket combination, halimbawa tumakbo siya ng 110, ito na yung pinakasagad niya, 110, maaabot nito sa loob ng 20 seconds. So halos magkapareho lang sila dito sa taas, 1436, 110 km per hour sa loob ng 20 seconds naman. O sunod naman mga sir, mga lods, yung 1537. Yung 1537, mas maliit ng konti sa 1538 at mas malaki naman ng konti kaysa sa 1434. So yung ganitong mga sprocket combi sir, halimbawa natin is nagtatap siya ng 115 km per hour. So yun na yung pinakasagad niya. Kaso aabot ng 20 seconds sa kanya maabot yung ganitong top speed. Sa kanya maabot yung top speed niya, kailangan niya muna ng 20 seconds. So yan. So ibig sabihin parang 1435 lang. 115 km per hour pero sa loob ng 20 seconds. So yun ang epekto niya. Lalakas naman siya. Magta-top speed siya na ganito kataas pero matagal yung oras. So ganito naman yung top speed niya pero sa maikling oras. So ibig sabihin lalakas yung motor mo, malakas yung top speed mo pero matagal yung time mo. Mababa yung top speed mo pero mabilis yung time mo. So ganun lang mga sir. So sunod naman mga sir yung 1536. So yung 1536 na combination, ito yung ginagamit ko mula nung nag-sprocket combi trial and error ako. Ito yung ginagamit ko hanggang ngayon kasi para sa akin either naka-stock ka, semi-loaded or loaded ka, maganda yung kombinasyon na to. Para sa akin yun mga sir kasi experience ko na yun sa aking motor. So yung ganitong kombinasyon is nag-ratio ng 2.4. So 2.4, nagtatap siya halimbawa ng 120 sa loob lamang ng 20 seconds. So ibig sabihin mas mabilis ng konti kaysa sa 1434. Yung 1434, 100 km sa loob ng 25 seconds. Pero ito 120 km per hour sa loob lamang ng 20 seconds. So pwede na to mga sir. Magandang combination na to. Sa loob ng 20 seconds lang abot mo na yung 120 km per hour. So mabilis na itong kombinasyon para sa akin. Kasi experience ko na to mga sir, mga lods. Hindi ako pinahiya ng kombinasyon na to. Either sa hatak ng motor at saka sa top speed. Meron to siya. So sunod naman mga sir yung 1535. So 1535 maliit kesa sa 1536. Yung ratio niya is 2.33. So yung ganitong combination, halimbawa nagta-top speed siya ng 120, ngunit sa malahaba kailangan niya ng mahabang oras or time. So 25 seconds, kailangan niya ng 25 seconds sa kanya maabot yung ganitong top speed. So yan. So sunod naman yung pinakahuli natin is 1534. So 1534 ganun din. Magta-top speed halimbawa siya ng 120 km per hour. Pero matagal niya ito bago maabot. Kailangan niya ng mahabang oras. Halimbawa 30 seconds niya kailangan ganitong segundo sa kanya maabot yung 120 km per hour. Pero ganito yung top speed niya, 120.
So 120 yung top speed mo, pero magsasuffer yung oras mo, matagal mo tong maabot. So kailangan kapag ganito yung kombinasyon mo, kailangan makipaglaro ka sa mahabang daan. Kasi kapag nakipaglaro ka sa maikling daan, sigurado matatalo ka kasi yung kalaban mo is nauuna na sa'yo, ikaw saka ka palang bumubuelo. So pero kung sakaling gusto mo yung sa simula pa lang maiwan mo na yung kalaban mo, so ikaw na yung bahala mga sir. So nandyan na, na-explain ko lang maayos sa inyo yung magiging epekto ng speed sa bawat target combination at saka oras. So the more the speed, the more mas malakas na motor or mas malakas na kombinasyon, mas madaming oras, mas mahinang lakas, maikling oras, madaming lakas or sobrang lakas naman, madaming oras ang kailangan. So yan mga sir, mga lods, sana naintindihan yung video natin sa ngayon. Sa araw na to or sa video ito, sana supportahan nyo yung vlog natin. Pagpasensyahan nyo na yung video natin kung sakaling ganyan ang gamit natin, papel-papel lang at wala tayong magandang So yun, ang gusto ko lang is makapag-share sa inyo ng kaalaman or kung ano pang mga pwede natin gawin sa mga motor natin para lalong lumakas or magkaroon ng lakas kahit stock lang. So yan lang may tutulong ko sa inyo mga sir, mga lods. Sana nagustuhan yung video na to. So maraming salamat.